Kinabukasan, dumagsa ang mga tao para manood ng laban. May mga nagbibenta ng pagkain, at ang karamihan ay nagtataya kung sino ang mananalo at kung ilang palitan ng atake ang magaganap. Nagulat si Gyujin at tinanong si Wunwi kung ito ang talagang plano niya. Sinabi ni Wunwi na oo, dahil sa dami ng tao, kahit ang matriarka ay mahihirapang baliwalain ang resulta ng laban. Tiningnan ni Wunwi si Yu Chang na nakaupo sa gilid, mukhang kabado. Sinabi ni Wunwi na bilang nakatatandang kapatid, tutulungan niya si Yu Chang na makapagsimula ng maayos. Habang papalapit ang oras ng laban, napansin ni Gon ang dami ng tao mula sa taas ng railings. Nakilala ang dalawang miyembro ng Righteous Wind Hall, sina Tai at Jen. Sinabi ni Tai na tila desidido si Wunwi na gumawa ng eksena. Paliwanag ni Jen na dahil sa dami ng tao na dumalo upang manood ng laban ng dalawang tagapagmana, nararapat lamang na panatilihing maayos ang sitwasyon. Tinukoy naman ni Tai na kahit tinulungan si Wunwi, 10 araw lamang siyang naghanda, at malinaw na si Yu Chang ang may mas malaking tsansa na manalo. Si Gon, bagamat sumang-ayon sa opinyon nila, ay nagpahayag ng interes sa plano ni Wunwi, lalo na't ito ang nagpasimula ng duel. Bumalik ang eksena kay Yu Chang na tinatanong ang kanyang tauhan, si Hyung Sam, kung handa na ang lahat. Sinabi ni Hyung Sam na oo, at nabalitaan niya na ikinalat ni Wunwi ang balita ng laban at pinabuksan pa ang tarangkahan ng Fierce Gale Warriors para makapasok ang lahat. Sa kabila nito, sinabi ni Yu Chang na sa kanyang paningin, isa lang itong pagkakataon upang ilagay sa lugar ang illegitimate dog na si Wunwi. Gayunpaman, napansin niya na halos lahat ng mga ngalakal ng probinsya ay naroon para manood. Sa pamamagitan ng sound transmission, sinimulang asarin ni Wunwi si Yu Chang. Tinawag niya itong little brother, at sinabing mukhang kinakabahan ito dahil wala ang kanilang ina. Tinawag niya pa itong mama's boy, at sinabing dapat dalhin ni Yu Chang ang kanilang ina dahil maghihintay siya bilang kuya. Nag-init ang ulo ni Yu Chang, ngunit patuloy pa rin si Wunwi sa pang-aasar, gamit pa ang boses ng bata na parang nang-aalaska. Sa huli, hindi nakayanan ni Yu Chang ang pang-iinis at sumigaw, tinawag si Wunwi na illegitimate mod. Agad siyang tumalon papunta sa platform, tinatawagan si Wunwi na lumabas. Nagulat ang mga manunood dahil si Yu Chang ang unang umakyat sa platform, kahit si Wunwi ang naghamon. Dahan-daang umakyat si Wunwi sa hagdan, sinasabing napakadaling i-provoke ni Yu Chang, kaya't lalo lang nitong pinadali ang laban para sa kanya. Habang nasa entablado na, formal na nagpakilala si Wunwi, sinabing mula siya sa White Pavilion. Inamin niyang wala siyang titulo at isa lamang siyang nobody, ngunit umaasa siyang magiging maganda ang laban nila. Natawa si Yu Chang, tinanong kung bakit biglang naging maayos ang asal ni Wunwi, at tinutukso itong mukhang kinakabahan. Habang nasa entablado na, napabuntong hininga si Gyujin habang pinagmamasdan ang nangyayari. Sa isip niya, habang tinuruan niya si Wunwi ng sound telepathy, dapat ay nanatili si Yu Chang sa kanyang composure. Narinig niyang nag-uusap ang ilang mga ngalakal, sinasabing nagpapakita ng respeto si Wunwi, habang si Yu Chang ay hindi. Napagtanto ni Gyujin na sa isang simpleng kilos, nakuha ni Wunwi ang simpatiya ng karamihan, na tila siya ang tumatanggap ng hamon, kahit siya ang nagpasimula nito. Gayunpaman, alam niya na ang resulta ng duel ang tunay na mahalaga. Bagamat kumpiyansa si Wunwi, si Yu Chang ay kilala rin bilang Dark Shadow Genius, isa sa mga umuusbong na talento ng kanilang angkan. Lumapit si Yu Chang kay Wunwi, tinutukso ito na puro salita lang ang alam, pero agad siyang sinagot ni Wunwi, tinatanong kung nandito lang ba siya para makipag-usap. Lalo itong nagpagalit kay Yu Chang, na kumuha ng isang smoke bomb mula sa kanyang kasuotan. Itinapon niya ito sa lupa, at agad itong bumuga ng makapal na usok, dahilan para mawala nang makita ang mga manunood. Nagulat ang karamihan, nagtatanong kung bakit ginamit ni Yu Chang ang smoke bomb, at sinasabing ngayon ay wala nang makakakita sa laban. Maging si Wunwi ay nagulat, sinabing hindi niya inakala na gagamit si Yu Chang ng smoke bomb, pero may punto ito. Ang paggamit ng Shadow Chi sa isang bukas na espasyo na walang tagwan ay hindi isang mahusay na ideya. Sinubukan ni Yu Chang na umatake mula sa likod, ngunit natamon lamang niya ang isang afterimage.
isang bakas na iniwan ni Wunwei gamit ang shadow step. Tinukso ni Wunwei si Yu Chang, tinatanong kung nakalimutan na nito na tinuruan siya ni Gon ng teknik na yon. Agad na bumaling si Yu Chang upang muling umatake, ngunit muling iniwasan ito ni Wunwei, sinasabing tila nga nakalimutan na ni Yu Chang ang teknik na yon. Galit na sinabi ni Yu Chang na hindi niya inaasahan na na-master na ni Wunwei ang teknik na iyon, ngunit idinagdag niya na kahit ano pa ang iniisip ng kanilang ina, taglay pa rin niya ang dugo ng kanilang ama. Sinabi niyang ang shadow step ay isang teknik lamang na sumusuporta sa shadow chi. Mabilis siyang pumwesto at nagsimulang gumalaw ng napakabilis sa paligid ng arena, halos hindi makita tulad ng isang anino. Pinanood ni Wunwei si Yu Chang, sinasabing ang teknik na iyon ay nagtatago ng presensya ng gumagamit sa mga anino, dahilan para hindi ito madetect ng pandinig o paningin. Naiintindihan niya kung bakit tinatawag si Yu Chang na Shadow Genius, ngunit hindi niya hahayaang matalo siya rito. Muling umatake si Yu Chang, ngunit isa na namang after image ang tinamaan niya. 3 beses siyang umatake, ngunit pawang mga anino lamang ang kanyang tinatamaan. Sinabi ni Wunwei na hindi kayang lokohin ng Reaper Sight ang mga galaw ni Yu Chang, at ang sobrang lantad na killing intent nito ang nagiging dahilan kung bakit madali itong matunten. Habang nanunood, namangha si Tai sa antas ng paggamit ni Wunwei ng Shadow Step, at napansin din niya ang malaking pag-unlad ng kontrol ni Yu Chang sa Shadow Chi, na malamang ay dulot ng kanyang mga pagsasanay. Inisip naman ni Jen kung plano ni Wunwei na iwasan lang ang mga atake hanggang mawala ang usok, ngunit sinabi ni Tai na kung wala si Wunwei na finishing move, sayang lang ang oras. Ngunit tumawa si Gon, sinasabing tinuruan niya si Wunwei ng isang teknik para sa huling bagzo ng laban. Nagulat sina Tai at Jen, tinatanong kung lumagpas ba si Gon sa mga utos ng matriarka. Agad namang sinagot ni Gon na masyado silang walang tiwala sa kanya. Nang nagsimulang lumino ang usok at tumagos ang liwanag ng araw sa arena, muli na namang nakatama ng shadow clone si Yu Chang. Tinawag niya si Wunwei na illegitimate rat, at inamin na lalong nagiging mahirap para sa kanya na gamitin ang shadow chi habang nawawala ang usok. Sa kabila nito, muli siyang pumwesto at muling nagdash, nagsimulang bumuo ng sarili niyang after images. Sa gitna ng laban, naglaho si Yu Chang, nag-iiwan ng maraming after images sa paligid. Buong tiwala siyang sinabi na habang nasa arena si Wunwei, wala itong kawala. Gumamit siya ng isang teknik na tinatawag na downpour of pear blossom needles, heavenly lady scattering flowers. Ang mga karayom ay nagpakawala sa hangin, naghahanap ng kanilang target. Si Gyu Jin, nanunood mula sa gilid, napagtanto ang intensyon ni Yu Chang, hindi lang niya nais manalo, nais niyang patayin si Wunwei. Habang papalapit ang mga karayom, hindi man lang gumalaw si Wunwei, nakangiti lamang. Sinabi niyang plano pa sanang paglaruan si Yu Chang ng kaunti, pero oras na para tapusin ang laban. Biglang nagkawatak-watek ang mga karayom sa iba't ibang direksyon, na parang inihagis ng hangin mismo. Nagulat ang mga manunood, nagtatanong kung anong nangyari. Sinabi nila na tila may barrier na gawa sa hangin ang pumoprotekta kay Wunwei. Si Gyu Jin ay agad na nakilala ito bilang Wild Wind. Naalala niya ang posisyon ni Wunwei noong nakaraang araw, ang teknik na natutunan niya ay walang iba kundi ang Wild Wind Dance. Nagulat si Yu Chang, hindi makapaniwalang nagawa ni Wunwei na ma-master ang teknik na yon. Sinabi niyang ni siya o si Gyu Jin ay hindi nagtagumpay sa pag-aaral nito, kaya't paano nagawa yon ni Wunwei. Tumawa si Wunwei, sinabing dapat magpasalamat siya sa isang partikular na tao na nag-assign sa kanya ng isang mahusay na martial instructor. Yumuko si Wunwei, nagsabing oras na para ipakita ang kanyang pasasalamat. Mula sa lupa, bigla siyang tumalon, mabilis na pumwesto sa harapan ni Yu Chang bago pa man ito makarik. Ang kanyang kamay ay nagbukas, naghahanda para sa isang atake mula sa Wild Wind Dance. Ang teknik na ito ay tinawag na Wild Wind Explosion. Ang suntok ay tumama ng diretso sa sikmura ni Yu Chang, dahilan para siya'y tangayan palabas ng arena at bumagsak sa isang pader, lumikha ng malakas na tunog ng pagbagsak. Nagsimula ang bulungan ng mga manunood. Napagtanto nilang natalo si Yu Chang sa isang suntok lamang, isang nakakagulat na tagumpay na hindi nila inaasahan.
Tinanong ni Tai si Gon kung paano nalaman ni Wunwei ang Wild Wind Dance. Tumugon si Gon na sinabi niyang may finishing move si Wunwei, pero hindi niya inasahan ang ganitong kalibre. Sinabi niya na kahit kailangan pa ng refinement, nagawa ni Wunwei na lumikha ng Wild Wind sa loob lamang ng 10 araw. Napangiti si Gon, sinabing ang ganitong talento ay karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Ibinunyag niya na si Wunwei mismo ang nagsabing nais niyang manahin ang Wild Wind Squad. Nang napansin niya si Wunwei, nakabalot pa rin ito sa hangin ng Wild Wind, nagtanong si Gon kung ano ang iniisip nito. Tumawag si Wunwei kay Gyujin, tinatanong kung nais din ba nitong makipagduel. Sinabi niyang kahit maaaring kulang pa ang talento ng kanyang nakababatang kapatid, akagagalak niyang makaharap ito. Naguluhan ang mga manunood kung sino ang kinakausap ni Wunwei, pero nang mapagtanto nilang si Gyujin iyon, nagkaroon ng ingay sa paligid. Sinabi nilang hindi nila agad nakilala si Gyujin dahil matagal na siyang nawala, ngunit ngayon ay bumalik siya, marahil para sa pagbisita ng Dark Sovereign. Ang mga tao ay nagsimulang mag-cheer, sinasabing ang laban ni Wunwei, na may Wild Wind Dance, at ni Gyujin, ang pinakamagaling na prodigy ng Sichuan clan, ay magiging isang tagpo na hindi nila dapat palampasin. Si Tai at Jen ay nag-usap, nagtatanong kung may laban nga ba si Wunwei kay Gyujin. Sinabi ni Tai na kahit na si Wunwei ay nagpakitang gilas, hindi pa ito sapat upang harapin si Gyujin. Nagtataka si Gon kung ano nga ba ang iniisip ni Wunwei matapos talunin si Yu Chang. Ang laban ni Chong ay maaaring sapat para tumaas ang kanyang katayuan sa sangay ng kanilang pamilya, pero kung matatalo niya si Gyujin, maaari na rin siyang maghangad na maging tagapagmana. Ngunit, kung matatalo siya, gagawin niya lang bituin ang kanyang kapatid sa okasyon ngayon. Alam din ni Gyujin na masamang desisyon ito para sa kanya. Kaya't nakaupo siya, iniisip kung ano ang plano ni Chong. Sinabi niya sa sarili na kung wala lang ibang tao sa paligid, wala siyang pakialam sa pagpapanatili ng dangal. Pero dahil maraming mata ang nakatingin, magiging kahihiyan ito para sa kanilang angkan kung iiwas siya sa laban. Narinig natin ang Blue Ghost Face Rot na nagtanong kung bakit siya masyadong nag-aalala. Sinabi nitong si Gyujin naman ang unang naghamon, kaya dapat sundin niya ang kanyang instincts. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga, umiling, at sinabing hindi. Sinabi niyang masyado nang napahirapan si Wunwei kaya kailangan niyang unahin ito kaysa sa reputasyon ng kanilang angkan. Tinanong siya ni Wunwei kung ano ang iniisip niya ng mabigat. Sinabi nitong isa lang naman itong palakaibigang tunggalian at masyado siyang nag-aalala. Dapat niyang i-enjoy ito. Bigla siyang napaisip at napagtanto ang isang bagay. Tumalon siya papalayo kay Wunwei at sinabing matagal na siyang nagpipigil. Tuwa ang naramdaman ng lahat nang makita nilang sumali na talaga siya sa entablado. Tumayo siya ng matuwid, humarap sa lahat, at ipinakilala ang sarili. Sinabi niyang nakatanggap siya ng turo mula kay Monk Wu sa loob ng 5 taon at pinagkalooban siya ng One Energy of Heaven and Earth. Pero dagdag pa niya, binigyan siya ng titulo ng Martial Realm bilang Thousand Petal Beauty. Umaasa siyang magiging marangal ang laban. Ginaya rin ni Wunwei ang ginawa niya at sinabing huwag siyang magpipigil. Nagsigawan ang mga tao, nagsasaya dahil opisyal nang nagsimula ang laban. Sinabi ni Wunwei na mukhang masaya siya, at inamin niyang matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Namula siya at sinabing ngayon lang siya ulit na excite ng ganito. Tiningnan siya ni Wunwei at sinabing mukhang masyado siyang nasa sabik. Sagot niya, paano naman hindi? Ang mahal kong Wunwei ay gustong makipagtunggali sa kanyang ate. Nang makita natin ang kanyang espada na bumagsak sa lupa, sinabi ni Wunwei, sige na, habang pumwesto siya sa kanyang labanang posisyon. Handa ka na ba? Tanong niya. Sagot ng kapatid niya, oo naman. Biglang umusbong ang Blue Ghost Face Rot, at sinimulan niya ang pag-atake, sinasabing oras na para magsimula. Sinabi ni Wunwei na umaasa siyang bibigyan siya kahit 3 segundong head start. Gumamit siya ng teknik mula sa Wild Wind Dance na tinatawag na Cutting North Winds Technique, upang harangan ang atake, na nagdulot ng malakas na alon ng enerhiya. Sinabi ng kapatid niya na ito ang parehong teknik na ginamit niya kahapon para harangan ang espada niya. Tumayo siya sandali at sinabing ngayon ay pwede na niyang ibigay ang buong lakas ng kanyang mga palo.
Matibay niyang itinanim ang paa niya sa lupa, tumakbo papalapit, at tumawa, tinanong kung bakit niya bibigyan ng head start ang kapatid. Sinabi niyang si Wunwi mismo ang nagbili na huwag magpipigil. Sinabi ni Wunwi na mabilis siya. Dahil dito, kailangan niyang gumawa ng paraan para lituhin siya. Gumamit siya ng shadow after image, at hinati ang sarili sa tatlo. Nagulat si Wunwi, sinabing hindi makapaniwalang ginamit niya ang teknik ni Yu Chang kahit kakakita lang nito. Gayunpaman, agad niyang pinutol ang mga kopya at dumiretso kay Wunwi, sinasabing masyado pang hilaw ang teknik na yon. Napilitan si Wunwi na harangan ang atake, pero natabig siya ng kaunti. Agad siyang bumalik sa kanyang posisyon at tinanong, kailan pa naging ganito kabanggas ang estilo ng espada ng Ching Chang? Tumawa ang kapatid niya at sinabing hindi ito ang Ching Chang swordsmanship. Dagdag pa niya, dahil itinatago ni Wunwi ang kanyang enerhiya na ipinakita kahapon, itatago rin niya ang sarili niyang mga sekreto. Tumawa siya ng malakas at sinabi ni Wunwi, kung ganon, ipapakita ko rin. Nag-activate si Wunwi ng kanyang aura, at dito na nag-umpisa ang mas matinding laban. Nagsimulang magbuo ang enerhiya mula kay Wunwi gamit ang Venom Dragon's Essence Art na tinatawag na Ghost Dragon Release. Nagliwanag ang mga mata ni Gyujin at sinabi niyang ito ang inaasahan niya. Ang lason sa Ghost Chi ay napakaakit-akit para sa kanya. Nagpakawala siya ng ilang atakeng hangin papunta kay Wunwi, pagkatapos ay inihanda ang kanyang espada. Sa refleksyon ng kanyang espada, makikita ang Blue Ghost Face Rot na tuwang-tuwa, parang sinasaniban siya. Sabay sabi nitong matagal na niyang gustong labanan ang ganitong uri ng chi. Sinabi ni Wunwi na nagbago na ang atmosfera, ang pamatay na layunin ng Blue Ghost Face Rot ay pinigilan ng malinaw na enerhiya ng Ching Chang Sword. Ngunit kakaiba, naalala niya ang imahe ng isang demonyo na nakasuot ng kasuotan ng isang dalaga. Dahil siya ang binigyan ng unang pag-atake, hindi na siya magpipigil. Sisimulan niya ang laban sa isang malakas na atake. Sumuntok si Wunwi ng diretso pero mabilis itong naiwasan ni Gyujin, na napansin na ang teknik na iyon ay ang Wild Wind Explosion na tinalo si Yukong. Sinabi niyang mas malakas ito ngayon kaysa dati. Agad siyang gumanti, at isang espada ang nagtatangkang tumama sa mga mata ni Wunwi. Bahagya niyang naiwasan ito, ngunit natapyas ang ilang hibla ng kanyang buhok. Sinabi niyang masyadong halata ang galaw ng Wild Wind Dance at dapat siyang mag-ingat sa mga labis na malalawak na galaw kapag kaharap ang mas malakas na kalaban. Nagpasalamat si Wunwi sa aral na ito, sinabing ang Wild Wind Dance ay isang one-hit lethal martial art na nagtataglay ng eksplosibong momentum, na angkop sa mga pinakamataas na teknik ng Tang Clan. Pero ang ganitong mga teknik ay epektibo lang sa mga kalaban na kapantay ng kanyang antas. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, handang harangin ang susunod na atake ni Gyujin, ngunit hindi ito umatake. Sinabi ni Wunwi na kung ganoon, kailangan niya ng martial art na akma para sa tuloy-tuloy na palitan ng atake. Inihanda niya ang sarili upang gamitin ang 12 Fierce Tiger Steps, at balak niyang pagsamahin ito sa Wild Wind Dance. Napansin agad ni Gyujin ang pagbabago sa kanyang tindig at nagulat na natutunan din niya yon. Habang nagpapalitan sila ng malalakas na atake, sinabi ni Wunwi na ang pinakamalaking bentahe ng Wild Wind Dance ay ang eksplosibong propulsion nito. Kung gagamitin niya ang propulsion ng Wild Wind sa paikot na galaw ng 12 Fierce Tiger Steps, magiging mas eksplosibo ang bawat galaw niya. Tumalon siya upang iwasan ang espada ni Gyujin, mukhang nakakatakot habang pabagsak mula sa taas gamit ang isang flying axe kick. Napaatras si Gyujin, dahilan para masira ni Wunwi ang lupa sa halip. Sinabi niyang kailangan pa niyang mas bumilis, kaya ginamit niya ang Wild Wind Dance para umabant ng mas mabilis. Napansin ni Gyujin ang plano niyang i-connect ang mga sunod-sunod na atake, pero sinabi niyang dapat asahan ni Wunwi na babawi ang kalaban kapag nagkaroon ng espasyo. Gumamit si Gyujin ng Sword of Discharge Lightning of Extreme Light, at nagsimula itong tamaan si Wunwi mula sa iba't ibang direksyon. Nagawa niyang harangan ang ilan sa mga ito, ngunit marami pa rin ang tumama sa kanya. Sinabi niyang masyado siyang pabaya sa pag-charge ng direkta, kaya patuloy siyang nasusugatan. Sa huli, bahagya niyang naiwasan ang isang malubhang atake, na ikinagulat ni Gyujin.
Tumawa siya at sinabing ngayon ay totoong laban na ito, sabay hamon na aliwin pa siya ni Wunhui. Muling nagsimula ang palitan ng malalakas na suntok at espada sa gitna ng entablado. Nagsigawan ang mga tao, at ang karamihan ay naengganyong manood. Napansin ng isang tagapanood na may kakaibang nangyayari, at ito'y walang iba kundi si Budget Hang Sam, na nakangiti habang pinapanood ang laban. Nagising si Yukong at nagtanong kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na bukod sa kanyang pagkatalo, hindi niya inakalang kayang makipagsabayan ni Wunhui kay Gyujin. Tinanong niya kung nakabalik na ang kanyang ina, ngunit sinagot siya ni Budget Hang Sam na hindi pa. Alam daw ni Yukong na hindi matatalo si Gyujin, pero habang tumatagal ang laban, lalo lang tumataas ang halaga ng kalaban. Narinig niyang nagsimula ng mag-cheer ang karamihan para kay Wunhui. Sinabi niyang bagamat imposibleng mangyari, kung sakaling matalo si Gyujin, ito ang magiging pinakamasamang senaryo. Nagmakaawa siyang huwag sanang mangyari iyon. Dumiretso ang kamao niya sa espada ni Gyujin at naitulak niya ito pataas, nagbibigay sa kanya ng pagkakataon para umatake. Pero nagkamali siya ng tansya, tumama ang tuhod ni Gyujin sa kanyang baba. Sinabi ni Gyujin na masyado siyang nakatuon sa espada. Nagulat si Wunhui at sinabing hindi niya inaasahan iyon dahil ang mga teknik sa sipa ay hindi galing sa Qingchang sect. Tinanong siya ni Gyujin kung nalilito ba siya, at ipinaliwanag na bagamat nag-aaral siya sa ilalim ng Qingchang, natutunan niya ang martial arts ng Tang Clan 5 taon pa lang ang nakalilipas. Sinabi ni Wunhui na ang tapat na mga galaw ng Qingchang at ang mga teknik ng Tang Clan na tumatarget sa mga mahihinang bahagi, kahit pamukhang hindi patas, ay magkaibang martial arts ngunit perpektong nagkakatugma. Dagdag niya, ito ang tunay na kapangyarihan ng Blue Ghost Face Rot. Sinubukan niyang sipain si Gyujin sa ulo, ngunit yumuko ito at agad na lumapit gamit ang Shadow Step. Bahagyan niyang naiwasang maputol ang ulo, ngunit nawala na naman siya ng ilang hibla ng buhok. Tumayo si Wunhui at naramdaman ang init sa kanyang bibig at ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sinabi niyang ganito pala ang pakiramdam ng tunay na paggamit ng martial arts at pakikipaglaban. Pinuri siya ni Gyujin, sinabing nakakatuwa siya. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ni Gyujin na bagamat ang kanyang mga galaw ay masyadong mahigpit sa anyo ng martial arts, ang paraan ng kanyang pagbabasa ng galaw ng kalaban at pag-iwas dito ay kasensensitibo ng isang veteranong mandirigma na nakaabot na ng higit 100 laban. Tumawa si Wunhui at sinabing kung ganoon nga, ngayon niya nauunawaan kung paano siya gumagalaw gamit ang kanyang orihinal na katawan na walang inner energy. Kinailangan niyang mabuhay sa mundo ng mga malalakas na martial artists na kayang pumatay ng sibilyan sa isang hampas. Ang pagbasa ng galaw ng kalaban at pag-iwas sa atake ang naging estratehiya niyang hinasa sa loob ng mga dekada upang mabuhay at manalo. Ngunit nang magkaroon siya ng inner energy, nakalimutan niya ang mga mahahalagang bagay na iyon. Ipinaliwanag niyang hindi niya ginamit ang dark arts dahil kulang siya sa pundasyon ng mystic arts. Umiti siya at sinabing hindi rin magbabago ang prinsipyong iyon sa martial arts. Na-excite si Gyujin dahil tila nag-iba si Wunhui. Sinabi niyang maganda ang itsura ni Wunhui dahil mukhang may naisip siyang bagong subukan. Tumalon si Gyujin sa ere, umiikot na parang sumasayaw, at sinabing sabik na siyang makita ang naisip ni Wunhui. Ngayon na nasa harapan niya, hinamon siya nitong ipakita ang bago niyang plano. Sinimulan ni Wunhui na basahin ang intensyon ni Gyujin. Napansin niyang hindi nito tina-target ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Sinabi niyang likas sa Blue Ghost Face Rot na pahabain ang laban hanggat maaari. Dahil sa paraan ng pagbibigay ni Gyujin, nagkaroon ng pagkakampante. Habang naghahanda si Wunhui sa isang atake, sinabi niyang nagpapasalamat siya sa kabaitan ni Gyujin, pero hindi ibig sabihin ito na hindi niya gagamitin ang pagkakataong ito. Ginamit niya ang Splitting Tiger's Claw, dahilan para mapalipad si Gyujin palayo. Bagamat nagawa niya ang atake, mukhang hindi gaanong nagustuhan ni Gyujin. Sinabi nitong hindi naman masama, pero parang pareho pa rin ang estilo. Ngunit bigla siyang natigilan nang may mapansin siya. Hindi lumipad ng mas malayo si Gyujin tulad ng inaasahan, dahil mismo ang hangin ang pumipigil sa kanya. Ang hangin na tinabig niya mula sa atake ni Wunhui ay natipon sa harap niya,
Nililimitahan ang kanyang galaw. Natawa siya at tinanong kung ganito na ba siya kahusay sa pagkontrol ng hangin. Inihanda ni Wunhui ang kanyang kamao para sa isang matinding atake, at napagtanto ni Gyujin na ito'y delikado. Itinaas niya ang kanyang espada para harangin ang atake, ngunit napakalakas nito. Nang tumama ang kamao sa espada, isang matinding shockwave ang nabuo, mas malakas kaysa sa anumang nakita nila ngayong araw, yumanig ang buong arena, at halos mabura ang lupa sa paligid. Hindi makapaniwala ang lahat ng kalahok, kasama na si Yu Chang, sa kanilang nasaksihan. Tumayo si Wunhui sa isang astig na pose matapos ang atake.